Hello mga finding! Welcome sa ating new adventure na naman dito sa mundo ng aking vlog. So, yung adventure na pag-uusapan natin ngayon mga finding is about sa Pag-ibig Loyalty Card. So, ano nga ba yung Pag-ibig Loyalty Card na yan? So, before, hindi ko rin alam yan. Nung nagpunta ako sa hospital, nagpa-check up ako, sinabi sa akin ng cashier na, "Sir, baka meron kang loyalty card ng Pag-ibig." Sabi ko, ano yon? So, pinakita nila sa akin yung picture. So, ganito siya. Yan. So, ito. Kinuha ko to sa Pag-ibig sa ibang branch ng Pag-ibig kasi dumaan nga ako doon sa Robinsons dito sa malapit sa amin na branch ng Pag-ibig. So, kumuha ako mga finding. Ang sabi nila sa hospital, meron daw yan sila mga partners. So, kapag nakakuha ka ng loyalty card ng Pag-ibig, ay meron kang discount na 10%. So, malaking bagay din yung 10% na yun na madi-discount sa atin. So, nowadays, kailangan natin magtipid kasi syempre, mahirap kitain yung pera. So, kahit 10% yung ibibigay sa atin is mas tipid na at makakamura talaga tayo kahit paano. 10% is 10%, malaki talaga yun. Tapos, so yun nga, so ang sabi ko, paano kumuha niyan? So inaral ko mga ka-finding, nanood ako sa ibang website, so nakita ko nga siya. So ako, gusto ko lang i-share sa mga subscribers ko, tsaka sa mga hindi pa nagsusubscribe na paano ba tayo mag-a-avail ng Pag-ibig Loyalty Card na yan. So, na-mention ko kanina, marami siya mga partners mga ka-finding. So upon checking dito sa voucher nila, meron sila may mga iba't ibang klase ng companies dito na meron silang may discount kapag meron ka Pag-ibig Loyalty Card. So, isa na dyan mga ka-finding is yung kapag nagpa-hospital kayo, meron siyang mga percentage like 10%, minsan yung iba 15% pa na discount kapag meron kayong loyalty Pag-ibig. So, ano ba ang kailangan yung gawin dito mga ka-finding or paano kayo kukuha? So, kahit online, mag-register kayo online, mahirap kasi kukuhaan kayo ng picture, may fingerprint, tapos pirma bago nyo makuha yung ID. So ano yung mga procedure na kailangan natin gawin? So para maka-avail kayo ng Pag-ibig Loyalty Card ay pupunta kayo mga ka-finding sa mga satellite offices ng Pag-ibig. Sa mga SM, alam ko meron, sa mall meron. So sa Robinsons ako pumunta. So sa Robinsons mga ka-finding meron siyang satellite office. At pumunta ako doon. Advice ko sa inyo mga ka-finding, bago kayo pumunta doon is kailangan alam nyo yung Pag-ibig number nyo. Okay? Tapos kailangan dala nyo yung valid ID nyo. Kapag nagpa-photocopy kayo ng isa or dalawang valid ID, make sure lang na kapag hinanap nila yung original copy ng ID na pina-photocopy ninyo ay ma-present ninyo. Kasi hindi lang sila basta-basta naniniwala na meron kang photocopy ng ID mo na ipapakita. Kailangan ipe-present mo yung photocopy ng ID mo at ipe-present mo rin yung original na photocopy ng ID na ipapakita mo. So yun, clear tayo doon mga ka-finding. At para sure talaga na hindi kayo babalik sa bahay ninyo para kunin yung mga documents na kakailanganin ninyo, ay dali nyo na rin po mga ka-finding yung birth certificate po ninyo. Kasi sa akin nangyari yan. Pinabalik ako kasi nga may problem doon sa system nila, may na-input doon na mali. Like for example, yun sa akin, nakalagay doon is mali yung address doon sa system nila. Tapos hindi siya accurate or hindi tugma doon sa form na nakalagay kung saan ako pinanganak. So ang sabi nila is kailangan kong i-photocopy din yung aking birth certificate. Tapos papalitan nila yon. So kailangan nyo yung valid ID nyo, tsaka para sure mga ka-finding, dalhin nyo yung birth certificate ninyo para wala nga sila at tuloy-tuloy kayo at hindi kayo mawala sa pila. So yun yung advice ko sa inyo pag pupunta kayo sa mga satellite offices ng Pag-ibig kapag kayo ay kukuha ng loyalty card. Okay? Valid ID, photocopy nyo yan kahit dalawang kopya para sigurado. Although isa lang hiningi sa akin pero dalawahin nyo na para hindi hassle, hindi kayo mawala sa pila. At i-photocopy nyo rin yung birth certificate ninyo at yung original na birth certificate ninyo kailangan dalhin ninyo kasi hahanapin nila yan. Backup nyo lang yung mga ka-finding yung birth certificate just in case na may problem doon sa previous na pag-input ng mga pangalan or mga credentials or mga information mo. Pag may mali doon, makorek nila kasi meron kang proof, meron kang birth certificate at maaayos nila sa system para makuha yung loyalty card mo. Okay? So napakadali lang ng proseso mga ka-finding. So punta ka lang sa satellite offices, punta ka sa information, magtatanong ka doon, tapos bibigyan ka nila ng form. Pagdating doon,
may mag-i-encode. Sa step 1, may mag-i-encode about dun sa form, kung ano yung mga sinulat mo, susundan nila yon. Tapos mga ka-finding, nalito ako, mayroon naman, may mga check doon sa form na madali nyo sundan kasi yung mga susulatan or yung mga fill upan ninyo, may mga check na. So, hindi kayo malilito. Nalito ako doon mga ka-finding sa may form doon na nakalagay na from tsaka to. So, ang sabi nila, mababasa nyo yan dun sa form. Hindi ko lang may pakita yung example kasi wala ako dito dala. Tapos, nakalagay doon from tsaka to. Pag dun sa from mga ka-finding ay susulat nyo din yung employed. Tapos, ang ilalagay nyo sa to, kapag employed kayo, tapos local lang kayo or dito lang kayo nagtatrabaho, pwede nyo lagay na employed pa rin. So, employed, from employed to employed. Pero ako kasi sa case ko, OFW ako. So, ang pinalagay sa akin nung una, sa from employed, tapos sa to, voluntary. Kasi ako mismo nagbayad eh. Hindi si agency or hindi si company nagbayad. Ako, sa sarili kong pera, sa sarili kong bulsa ako nagbayad. So, nakalagay dun sa, from employed to voluntary. Pero ang sabi ko, OFW ako. So, paano yung pagbalik ko? Paano yung pag-aalis ulit ako? So, huhulugan ako ng employer ko, which is ng agency ko. Ang sabi nila, OFW ka pala. Okay. So, merong ibang form na binigay sila sa akin para sa OFW. Pero, huwag kayong mag-alala. Kapag local lang naman ang kukunin nyo, is hindi na nyo na kailangan yon. Okay? Para lang yun sa mga OFW, medyo critical lang kasi may mga ibang form kayong fill upan. So, magkaiba yon. So, i-guide kayo doon mga ka-finding. So, yung from, lagi, aware lang kayo doon na from. Ilagay nyo doon is yung employed. Tapos sa to, employed din kung dito lang naman kayo. Tapos, pagdating sa, so, nung na-input na doon sa step 1, so, ang next mga ka-finding ay, so sa step 1 mga finding, i-input yung mga credentials mo, yung mga sinulat mo dun sa form. Tapos titingnan din nila yung original na photocopy ng ID mo, which is yung ID mo, kung ano mo yung pina-photocopy mo, titingnan nila yon. Tapos may mga tanong lang sila about dun sa information mo. Kapag nakuha na nila, naayos na nila, na-input na nila sa system yung mga about sa mga information mo, ay proceed ka na sa step 2, which is magbabayad ka muna mga ka-finding. So magbabayad ka ng pagkukuha ka ng loyalty card, magbabayad ka mga ka-finding for, ako ang binayaran ko is para lang sa isang buwan. So 400 pesos yung binayaran ko. Pagdating dun sa step 2 mga ka-finding, so sa payment na nga tayo, magbabayad ka. Tapos tatanungin ng cashier tatanungin sa'yo na ilang buwan yung kailangan mong bayaran. So, ang sagot ko, isang buwan lang babayaran ko. Kasi ako, OFW ako. So, sa agency, kapag seaman, kapag walang hulog, walang trabaho, walang sampa, walang sahod. So sa agency, stop yung paghulog. Kasi syempre, wala naman pumapasok na sweldo sa akin, ba't sila maghuhulog? So, ang tawag doon, magvo-voluntary ako para walang gap doon sa pag-ibig na hinuhulugan ko. So, ang binayaran ko mga finding, so para madaling salita, para makakuha ko ng loyalty card ko, ang binayaran ko is 400 pesos para sa isang buwan. So after nun, pumunta ako sa cashier, nagbayad ako ng 400 pesos. And then, pagkabayad ko, pila ulit. So doon sa other steps, chinek ulit yung mga form ko. So chinek ulit. So doon nga ako nagka-problema mga ka-finding kasi hindi nag-match sa system nila kung saan ako pinanganak, tsaka doon sa form na sinulat ko, hindi siya nag-match kasi magkaiba sila. So ang ginawa saan mga ka-finding, hinanapan ako ng birth certificate. So importante mga ka-finding, dalhin nyo yung birth certificate niyo para ipa-photocopy nyo na rin para pagka hinanap is madali nila ma-edit at hindi na kayo babalik. And then after nun, pag na-correct na, okay naman lahat, proceed na kayo sa next steps, which is yung last steps na mga ka-finding is yung doon na yung biometrics. So pipicturean kayo, thumb mark, tapos signature. Tapos pagkatapos nun, pagka-picture sa inyo, pagka-thumb mark, tsaka pagka-pirma, papa-double check sa inyo yung pangalan ninyo, kung kompleto ba yung pangalan ninyo or tama ba yung spelling ng pangalan ninyo. And then magbabayad kayo mga finding ng 125 pesos yung babayaran para doon sa loyalty card ng Pag-ibig. Tapos pagdating doon mga finding, doon sa last step nga, mayroong dalawang option ng bangko ang tatanong sa'yo. Kung gusto mo ba na bangko ang kukunin mo is yung AUB or Union Bank. So ang kinuha ko Union Bank kasi parang BDO kasi yung card ko eh. So Union Bank yung pinili ko. So yung card na yun mga finding, ganito yung itsura niya. Yan, ganito.
Tapos yung likod niyan, may number mo tsaka pangalan mo at nakalagay doon kung anong bangko yung pinili mo. So ako, yung pinili ko is yung Union Bank. Bakit siya may bangko or bakit siya parang ATM? Kasi mga ka-finding, pwede mong gamitin yon para i-check yung balance mo, yung mga contribution mo, at saka yung mga dividends mo. Pwede magamit yon, pwede mo makuha or maklaim yon gamit yung ATM card mo or yung loyalty card mo. Kasi loyalty card siya, may discount ka na sa mga hospital, sa mga restaurant, sa mga hotel. Based dito sa voucher nila, meron dito mga listed na mga company na pwede nyong i-avail yung Pag-ibig loyalty card na yan. Meron siyang percentage discount, di ko lang alam kung magkano, depende. Based dito sa voucher nila mga ka-finding, ang dami-dami mga benefits ng pag kayo ay kukuha ng loyalty card na to. So sa hospital talaga na makakatulong kasi 10% ang discount ninyo, especially sa PGH, 10% talaga yung discount mga ka-finding. So malaking tulong. So marami ang gamit ng Pag-ibig loyalty card kapag kukuha kayo. So babayaran nyo lang mga ka-finding is 400 pesos plus 125 pesos para dun sa ID or sa card ng loyalty card po ninyo. So ayun nga, na-mention ko, yung loyalty card na to hindi lang pang discount, hindi ka lang makakuha ng percentage ng discount sa mga restaurant, sa mga hotel, sa mga hospitals. Pwede mo ma-claim yung pag nag-loan ka mga ka-finding, pwede mo ma-claim gamit yung loyalty card mo. So ito na yung ATM mo. So dito ka na mag-withdraw kapag mag-loan ka, at dito na dadaan, dito na nila ipapadaan yung pera mo para hindi ka na pupunta doon para i-claim yung pera mo. So pupunta ka lang ng bangko, sa Union Bank or sa AUB man yung pinili mo, pupunta ka lang doon, mag-withdraw ka. Sobra. So hindi ka hassle, 'di ba? Hindi hassle para sa iyo. So punta ka lang doon, claim mo lang yung pera mo. Tapos mga dividends, mga finding, makukuha mo rin or makikita mo rin. Tapos aside from that, pwede mo siya ma-view online. Na ganito na pala yung pera ko. So malaki yung maitutulong ng loyalty card na yan. So hindi lang sa mga discount, pati dun sa pag-claim po ninyo ng mga like for example, maglo-loan kayo or sa mga funds or sa mga dividends ninyo, ay makikita ninyo or makiklaim ninyo gamit yung loyalty card ninyo sa Pag-ibig. So after nun mga finding, ibibigay sa inyo on that day, makukuha nyo kaagad yung ID ninyo. After nyo magbayad ng 125 pesos, makukuha nyo siya kaagad. May pangalan ninyo sa likod, may number, may bank number din or may account number din kayong makikita doon sa likod. At syempre may picture kayo, pipicturean kayo, may pirma kayo doon na talagang kayo yung nagmamay-ari ng loyalty card ng Pag-ibig. So yan, so ayun mga finding, nakatulong yung aking adventure para sa mga gustong kumuha ng loyalty card sa Pag-ibig. Mga finding, kuha kayo nito, na malaking tulong. Hindi lang sa discount, talagang ma-review ninyo yung pera ninyo sa Pag-ibig gamit yung ATM ninyo or yung loyalty card ng Pag-ibig. So napakadali ng steps mga ka-finding, basta sundan lang ninyo yung mga sinabi ko. Isang valid ID, kahit magpaseros kayo or kahit dalawang valid ID, photocopy nyo ng dalawang kopya, for sure para hindi kayo bumalik kung may correction man sa system nila. Tsaka dun sa form mo, birth certificate, kailangan dalhin nyo yan, i-photocopy nyo. Madali lang yung steps mga ka-finding kapag wala kayong problema, tuloy-tuloy at makukuha nyo kagad yung loyalty card ninyo sa Pag-ibig. So yan. So I hope mga ka-finding ay nakatulong yung aking adventure for today, at samahan nyo ulit ako sa aking next na adventure dito sa mundo ng aking vlog. Maraming salamat mga ka-finding, and see you sa aking next na adventure dito sa mundo ng aking vlog. Bye mga ka-finding!